Hello there, Aquarius sign. Welcome to your monthly reading. So this reading is for the month of July, love reading for Aquarius people. So anyway, guys, I was going to do a sino yung paparating sa inyo for this month of July or in the future, Aquarius people. So take note, guys, hindi lahat ng Aquarius maka-resonate dito. Takes what resonates and leave the rest. Put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate, guys. And cross-watchers, pwedeng kayo yung nandito. Okay? Because I'm going to pull o zodiac sign na pwedeng zodiac sign na paparating kay Aquarius. So pwedeng nandito kayo. Okay, so check your placement, Sun, Moon, Rising, Venus. Kasi kung wala kayo dito, baka nandito yung placement signs ninyo, your moon sign especially. Okay? Always check your placement, guys. So let's pull one zodiac sign na possible na darating kay Aquarius. Pisces. Well. So Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, or the rest of the placements. So baka malakas yung Pisces sa chart ninyo. Okay, so check the placement. Check your placements, guys. So next naman okay, sorry. So ito namang person na to, Aquarius. This is a very sensitive person. So sensitive ka din naman, Aquarius, pero sensitive talaga to. Iyakin na tao to. This is a feminine. So depende kung anong lalabas dito, okay? So ito kasi yung gender. So unahin na natin to bago ako mag-describe ng appearance and personality and attitude, possible attitude ng person mo. Ano kaya yung gender ng person mo or ng paparating sa'yo? So may nahulog na. May nahulog. Oversensitive talaga tong taong ito. The Queen of Hearts. Still same kay sino yun? Capricorn. Queen of Hearts din yung nakuha niya. Anyway, this is a feminine. Kung lalaki ka, ngayon na nanonood nito, Aquarius, makakahanap ka nito, babae to. Pero kung babae ka ngayon na Aquarius and hinahanap mo yung lalaki na paparating sa'yo, pwedeng lalaki to. Okay? Kahit babae yung lumabas dito. Pero, siya yung lalaki na mahinhin gumalaw. Mahinhin magsalita. So Pisces could be a Pisces man with sensitive feelings, sensitive personality, and siya din yung tao na medyo mahilig matulog. Siya, wala naman siya problema sa trabaho. Kung magtatrabaho siya. Pero pag may time talaga siya, gustuhin niya lang talaga na matulog sa bahay. So, pwedeng siya yung tao na introvert, loves at home. Kasi, nagmix sa kanya yung, lahat water signs. Nandito din yung Pisces. Pwedeng may water sign sa kanya. Pwedeng meron siyang Cancer or Scorpio na moon sign or Pisces na moon sign. Pisces sun, Pisces moon. So pwedeng Cancer sun, Scorpio sun with Pisces moon. Pwedeng ganun. So depende doon sa tatlo na yan na signs. Check the placement of your person Aquarius, okay, sa paparating sa inyo. Or baka malakas yung Pisces sa chart niya. Ibig sabihin, hindi lang sa moon sign, pero baka sa Venus, sa Mars, sa Mercury, baka may Pisces siya. Okay? Sa other placements niya. So anyway, itong person na to is very sensitive. Mahirap, parang siya, lalo na pagdating sa full moon, nagbabago yung nito. Yung mood nito, may mood swing siya, however. Tsaka dual na mutual na sign, mutual sign, meaning parang pwede siyang paiba-iba yung ugali niya. Kumbaga, paminsan, example lang. Pag meron siyang iniwan na pagkain sa ref, like sabi natin pizza, ganyan,
mainiwan siya na pizza sa ref. And, gusto niyang kainin pa yun bukas. So, tapos, you are very much confident na kaya kinain mo yun that you thought na hindi niya nang gustuhin yun. So, pag niya ganyan, nagalit siya. Dahil, sinong kumain ng pizza ko? Ganyan, nagalit siya bigla. Tapos, so, aware ka na hindi pala pwedeng galawin yung pagkain niya kung may iniwan siya. So, the next time or the next day, ganyan, may iniwan na naman siya na ibang pagkain. Sabihin na natin cake, part of the cake. Okay? May iniwan siya kada kakainin niya. Pero, hindi mo na siya kinain kasi aware ka na baka magalit siya. And then, ilang days, magsasabi niya, uy, bakit hindi nyo kinain yung cake? Sayang naman, kainin nyo kung gusto nyo. May ganun siya na ugali. Okay? Itong person na to. So, minsan, mabait siya. Minsan naman di mo siya maintindihan. Pero this person is very much concerned sa kanyang background. Concerned siya sa lahat ng mga nangyayari. And very lovable and sweet na tao, itong person na to. A bit of clingy siya and very much observant. And itong person na to, mahilig to siya magkwento. And feeling ko itong person na to is a bit like parang kung sa face niya, this person has a cute face with circle eyes. Parang ganan. Ano siya na tao, yung parang smart and very imaginative na tao. Mahilig siya mag-imagine. Minsan nga nabibigo siya sa mga ini-imagine niya eh. Malawak yung pag-iisip talaga nito, kaya masasabi siyang smart. And some of them, kung makikilala mo talaga siya, pwede siyang makagawa ng poetry or quotes. Mahilig siya gumawa ng mga quotes. Mahilig siya sa mga spoken poetry, ganyan. Siya yung tao na yan. Okay, so let's pull an oracle card for this. Ano lang talaga to siya. Parang mahilig siya talaga mag-relax. Mahilig siya matulog. And isa pa, parang ano siya, makalimutin na tao. Nakakalimutan niya yung gamit niya, saan niya nalagay, ganun. So, let's see. Nurture, compassion, see? Very maalaga siyang tao because this is a water sign. So, but the thing is, selosa din to. Selosang tao to. Ma-observe to na tao. Matinik to pagdating sa stalking. Pag may mararamdaman siya, malakas kasi yung intuition nito eh. May psychic ability to. Itong person na to. So, malakas yung intuition niya. Pag may mararamdaman siya na hindi maganda, definitely mag-i-stalk yan siya right away. Well, compatible lang din naman kayo, Aquarius. Kasi ganun din naman si Aquarius, overthinker. Loner din sa Aquarius. So, pwede talaga kayo mag-vibes nitong person na to. And, kung may Cancer siya sa sign niya, Cancer is a funny people. So, pwedeng matawa ka talaga dito, Aquarius. Kasi ito naman yung hinahanap mo eh, sa isang tao. Yung, alam mo yung matatanggal yung pagiging loner mo. Yung matatawa ka, magiging active ka, kumbaga. Kasi sa lahat ng air sign, si Aquarius kasi yung pinaka water sign.
So, kaya magkaka-compatible lang din kayo nito. At saka, matalino to siya, ma-imagine na tao to. Malawak yung iniisip nito. And si Aquarius is one of the smartest zodiac sign among all. So, gusto ni Aquarius yung malawak yung utak. Gusto ni Aquarius yung meron siyang, may darating sa kanya, yung ka-vibes niya. Yung, alam mo yung matalino, hindi yung anga-anga, hindi yung tanga-tanga. Ayaw ni Aquarius nun eh. Oops, ang dami. Isa lang. Choose. Oh my God. What is happening? Again. Feeling ko meron kayong isa dito na magiging problema, Aquarius. I will tell you later. Ex siguro to. Baka ex to, Aquarius. Ha? Ganda nito, past lives. See? Ex. Okay. Separation. Okay, an ex will come back into your life, Aquarius. This is either this July or next. In the future, may ex na babalik sa'yo. Bakit ko sinabi yon? Kasi nandito siya, recalling, reminiscing, memories, returning. An ex will going to return. And past lives. So, we reunite with our loved ones over and over again through many different lives. So, might be you are soulmates. Past lives, partner. Sa example, dito sa point na naghiwalay na kayo ngayon. So, siguro meron na kayong, kung hindi man to siya ex Aquarius, pwedeng hindi din siya ex, pero naging ex mo to sa past life mo. And sa past life mo pa talaga. Kasi ito yung sinasabi dito. Totoo yan. I believe in that. Yung mga reincarnation. I don't know, not everybody, but I do believe in reincarnation. Mararamdaman nyo yun eh. Yung kung past life lover kayo, like soulmate lover, yung nare-reincarnate kayo, taga time na mamamatay kayo, then ma-reincarnate kayo again, makikita na naman kayo ulit. Pwedeng ganun yung nangyayari sa inyong dalawa. Kasi this is a Pisces may to, psychic ability siya. So, yung mga Pisces kasi, malapitin siya sa mga spiritual world. You know, yung mga Pisces. Kasi siya yung pinakadulo na siya yung pinaka-last zodiac sign. So, siya yung pinaka nasa malamig na bahagi and pinakamalapit sa mga spirituality. Kasi wala siyang armor Fish lang kasi to siya. Fish to siya na langoy-langoy lang. Wala siyang hinahawak, kumbaga, wala siyang, tawag dyan, wala siyang hinawakan na pampasangga, kumbaga wala siyang armor. Katulad lang, example, sabihin na natin, umpisahan natin kay Aries. Si Aries may horn siya so yun yung magiging pampasangga niya. Katulad kay Taurus, same kay Taurus, may horn din si Taurus. So si Gemini, dalawa sila magkambal. Pero si Gemini kasi mutable sign din siya katulad kay Pisces, mutable sign siya. So tao lang din sila. So minsan nasasaktan din sila, minsan hindi nila maintindihan yung nararamdaman nila, minsan iba yung ugali nila. Kasi si Gemini din kasi malapitin din siya sa mga ganyan. I mean sa yung mga energy, kumbaga positive and negative energy.
So, si Cancer, may ano naman siya, yung crab naman yan siya. Meron siyang shell. So, pagdating naman kay Libra, si Libra scale yan, gamit naman yan siya. So, the only thing na meron sa zodiac sign, this is like, hindi siya matatamaan ng kahit na ano, kasi gamit siya eh. So, pagdating kay Scorpio naman, kay Leo, Leo is the king of the jungle. Leo is under like matapang siya kasi may confidence siya, king siya ng jungle eh. So pagdating kay Scorpio, si Scorpio may poison. So si Scorpio ang pinaka darkest zodiac sign, mas matapang talaga si Scorpio, malakas si Scorpio sign. So pagdating kay Sagittarius, mayroon siyang Archer. So pagdating kay si Virgo, si Virgo din naman is tao, pero tao siya, hindi katulad kay Pisces, isda lang sila, dalawa. So, plus sila yung pinakadulo. Alam yung mga energy from the top zodiacs na nahuhulog lahat sa kanya. Nandoon lahat sa kanya yun eh. So, kaya sobrang sensitive ng sign na to. Sobrang sensitive niya and mas malapit siya sa mga spiritual world. So, kaya itong past lives na to na nangyayari sa inyo, could be possible na pwedeng mangyari to. So, separation, time apart from your partner is on the horizon. Siguro tinadhanan na kayong ganito. Kung sakaling tinadhanan na kayong magkabalikan at maghihiwalay dahil sa next generation, magkakaroon na naman kayo ng ibang buhay at magko-collide na naman kayo at magiging together na naman kayo. So, meron ata tong kailangan na gawin dito para mag-stop na at magiging kayo na talaga. But I don't know, wala akong idea about that. Pero mahilig kasi ako manood ng mga ganyang mga movies or mga videos. Tignan natin. Pisces sign, the High Priestess. High Priestess holds the Pisces. See? Death card. Ex talaga siya. Yeah. Ex talaga siya na nag-reunite lang kayo ulit. So, natapos na kayo nito. And feeling ko may effort lang dito from this person to come back to you kasi nandito yung Magician card. So this person might be manifesting you to come back into your life. Wanted to come back, you know. And even wanted more. Na alam mo yung magiging seryoso na this time. Though hindi siya ganun ka-sure kasi feeling ko ikaw mismo, Aquarius, ang nagputol ng connection na to before. May umalis. I think ikaw mismo yung umalis. So parang siguro feeling ko andun siya sa point of like may mga clarity na nangyari dito, whether sa part mo, sa part ninyo, sa part niya. Alam niya na hiwalay na kayong dalawa. So babalik siya or magpaparamdam siya or magkikita ba kayo ulit nito. Feeling ko walang dito eh. Parang this person is manifesting you. Malakas kasi to, sabi ko, 'di ba? Malakas siya mag-manifest. Malakas mag-manifest yung mga water sign, lalo na pag merong moon sign na water pa. Like ako, I Libra, pero moon sign ko is Scorpio. Lalo na pag moon, yung nito, water sign na sun sign na siya, water pa yung moon niya. Malakas talaga to sa psychic ability or manifestation, kumbaga. So madali siya mag-manifest. Siguro nagmamanifest siya na magkita kayo ulit, na sana mag-collide kayo ulit. So kaya nangyari to kasi nandito parang nung nagkakilala kayong dalawa na nabalik yung mga memories ninyo.
Because maybe, of course, this person want you to come back into his or her life. Okay, let's see. Ano kayang nararamdaman nito? Aquarius, this person still thinking about you a lot and even stalking, checking up on you, stalking to you. Ano nang nangyayari, ano nang ginagawa mo. And itong person na to still so much into you. So much into you. Feeling ko madami din kayong pinagdaanan nito, or feeling ko sobrang connected talaga siya sa iyo as nandito yung past life. So sa hindi niya naintindihan kung bakit. Okay? Nung dumating ka sa buhay niya, sobrang na parang magnetic connection ang meron sa inyong dalawa. Yun yung nararamdaman niya dito. Kahit naghiwalay na kayong dalawa, kahit naghiwalay na kayo, kasi meron separation dito sa inyo, nakakaramdam pa din siya na gusto kanyang kausapin. See? Lagi kanyang iniisip, gusto kanyang balikan, nagpe-play pa. Parang meron pang playfulness siyang naiisip sa'yo about you. So, hindi siya nakatulog sa gabi thinking about you. And parang andun siya sa point na waiting siya for the right timing, waiting for the right sign, anong gagawin ko dito. So, para mag-approach siya sa'yo to come back to you or to talk to you, even to see you, kumbaga. Kaya ini-stalk ka niya palagi. Confusion. Dahil nga wala na kayo, hiwalay na kayong dalawa, one of you walk away emotionally. Might be this is you, Aquarius. You have walk away emotionally, or you have walk away calmly in the situation already. So confuse ka dito. What to do? Sa pagbalik nito, na naghihintay siya siguro ng sagot mo, or nagpaparamdam na ba siya sa'yo, and nararamdaman mo na din yun sa kanya, na parang may something ulit sa kanya to you. So parang andun ka sa point na anong gagawin ko, nako-confuse ako kasi wala naman na kami, pero even ikaw nararamdaman mo pa din yung connection ninyo as you being reunited from the past. So parang ito yung ignition ninyong dalawa, ito yung ano ninyong dalawa ito yung nangyayari sa inyo, and parang this is destined to happen, na ma-reunite kayo once again. Okay. But the problem here, Aquarius, kaya meron ditong separation, time apart from your partner is on the horizon, and meron ditong freedom and surrender. Because of maybe one of you or are already hindi na kayo single pareho, or baka isa dito ang hindi na single. Pwedeng ikaw, pwedeng married ka na nung time na nagkita kayo ulit, pwedeng meron ka ng someone in your life, pwedeng buntis ka na, or pwedeng buntis na siya. Kaya depende yun kung saan, kung sino man. Okay? Hindi lang sa sinabi kong ikaw, pwedeng siya. Okay? Siya meron na siya, pero siya yung naghanap sa'yo So pwedeng ikaw. Magulo ba? Sorry. So just takes what resonates. Kung saan kayo banda, doon kayo. Okay? So Aquarius, meron na kasing unsureness dito kasi isa dito sa inyo hindi na available. So pwedeng isa dito sa inyo is like meron ng someone talaga. At magbibigay lang talaga to ng mabigat na problema sa inyo. Itong connection na pagbabalikan na to. So parang you felt the connection truly because you are connected
nagmamagnetize to. But the thing here is, hindi pwede kasi meron na, nandito meron na kasi pwedeng married ka na, pwedeng hindi ka na sure kasi magbibigay lang to ng problema sa'yo, baka mapapagod lang kayo kung tatanggapin nyo to or kung i-accept tong offer na to, baka mapapagod lang kasi nga, baka pagsisihan lang ba kung baga sa huli, sa mga nangyayari dito, Aquarius. Kaya nga nandito yung time apart from your partner is on the horizon. Kasi magkakaroon din to sa'yo ng spiritual awakening. Or ma-awaken ka din na marirealize mo din ng lahat na hindi tama to. Mali itong ginagawa. Though yung nararamdaman ko is tama. Yes, naramdam mo yung pagmamahal. Ninyong dalawa pareho. Ramdam ninyo yun. Yung connection. So, pero you need to walk away you need to move forward from this or never look back from this because of like, magbibigay lang to sa'yo ng conflict and gulo sa isipan. Baka magbibigay lang to ng unexpected burden sa sitwasyon mo. So, kaya nandito yung time apart from the horizon is time apart from your partner is on the horizon. But ang ano kasi dito, Aquarius, is you are a past life lover. So pwedeng in the next generation, kung kailan man to, we never know, ma-reincarnate kayo in different person or human being, magre-reunite pa rin yung mga souls ninyo in the future, in the next life ninyo. So that is my reading for you. But for now, parang feeling ko wala din mangyayari sa connection na to. Dahil sa parang aayaw ka dito dahil sa ayaw mo ng gulo. Ayaw mo ng tapos na kayo. Para sa'yo tapos na. Tapos na to. Though sobrang ramdam mo, parang kumbaga we are in the right love at the wrong time. Parang ganon. So that is my reading for you, Aquarius.